Magandang gabi guys. So ngayon po, pagpapakain sa inahin na kaka-iay pa lang. So pansin niyo guys, siya lang yung hindi ko binigyan na pagkain. So hindi po natin pinapakain ang inahin na bagong iay. Ginagawa natin yan upang maiwasan yung pagkatunaw at pagkamatay ng similya. So kapag ang inahin kasi guys, pag pinapakain mo, ah, umiinit po yung katawan. So, pwede natin bigyan para hindi naman siya mag-ingay. So, konting-konti lang. Konting tubig, konting feeds para lang hindi siya mag-ingay dahil naiinggit po yan sa kasama niya. Siya lang yung hindi kumakain. So, payong hog research po about sa pagpili sa inahin. Guys, pag nag-inahin kayo, piliin niyo po yung mga inahin na mababait. Alamin niyo po yung history. Dahil marami pong nag-iinahin, hindi alam yung pag-uugali ng inahin. So pagkaanak po ay nangangagat, kinakagat na yung kanyang mga biik. So napakahirap po, sayang ang pagod, hirap, tapos mauuwi na po sa ganon. So, pinakamabait na gawing inahin ay large white tsaka landdress. So, alamin niyo po yung history. Kahit ano namang lahi, basta yung history, mababait yung ina, walang history na nangangagat, nangagalit sa biik, at maganda mag-alaga ng biik, yun po ang piliin ninyo. So, ito po ay bagong iay. So, hanggang 5 days po ito, bibigyan ko na po ng 1 kilo a day. 6 days, normal na po ang papakain nito. So, inuulit ko, ginagawa ko tong pagpapakain, hindi pagpapakain ngayong araw sa pag-iay para hindi po mamatay yung similya dahil iinit po ang katawan ng inahin kapag nakakain po ng marami. So, yan lang guys, konting idea.